Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Training World Transformation na kung saan ay pag-aaralan po natin ang discipleship, how to make a disciple. At sa araw na ito, atin pong basahin ang isang verse sa Bible sa Romans 12:2. Basahin po natin. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and be perfect and perfect will of God. Basahin po natin sa Tagalog. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, sa verse po na ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at upang magbigay ng hamon at inspirasyon sa mga Kristiyano sa ating pong panahon. Ang sulat po na ito ay makapangyarihan, paanyaya sa isang buhay ng pagbabago. Ang isang buhay na hindi hinubog ng pamantayan ng mundo, kundi ng kalooban ng Diyos. So, tingnan natin po yung journey of transformation, ang paglalakbay ng ating pagbabago. At number 1 po, yung non-conformity of the world. Sinasabi po na sa ating verse, do not conform to the pattern of this world. So mayroong pattern ang ating pong mundo. Sabi, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Tayo po ay kanyang binibigyan ng babala na huwag tayong umayon. Kumaga, resisting conformity. Huwag tayong umayon. At makikita po natin sa mundo ang meron po siyang pattern, meron siyang priority, meron siyang mga standard na kung saan hindi po tayo dapat umayon sa ganung mga bagay. Basahin po natin ang isang verse sa Bible. Matthew 7:13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. So hindi porke majority tama na yan o maganda, sinasabi dito ay hindi natin alam na ito pala ay pwedeng mapahamak tayo. So, piliin natin or piliin natin yung
yung magandang, yung sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. So doon tayo. Kahit mag-isa ka lang, kahit magpatuloy ka sa paglakad. Dahil aanin mo yung maraming kasama, pero ang dulo pala nito ay mapapahama ka. So, Christian, ating po yung ating i-maintain yung ating Christian identity. Pagkakilanlan bilang isang Kristiyano. Na ito ay kakaiba. Kumbaga, makita sa buhay natin yung kaibahan sa mga makamundong bagay. Pangalawa po, makita natin po yung transformation of the mind. Sinasabi po dito na, but be transformed by renewing of your mind. So, yung pagbabago ay mangyayari lamang kung ang ating pong kaisipan ay magkakaroon ng pagbabago. Marirenew, marirepress, ma-educate, di po ba? So, kasi po yung ating pong kaisipan, ito po yung fundamental foundation sa ating pong kaisipan. Ang dyan nagkakaroon ng unang labanan. Yung ating kaisipan, thought, belief, and values. Kumbaga, dyan po nabubuo. At our mind is the foundation of action and choices. So, dito tayo, kung anong iniisip natin, yun ang ating ginagawa. Kung ano ating iniisip, yun ang ating mga ginagawang desisyon. So, basahin po natin ang Pilipos 4:8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong sa isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So itong ating mga bagay na dapat isipin po, mga positive na mga bagay, kapuri-puri, mga bagay na totoo, matuwid, malinis, at kagalang-galang. So ito po yung paraan para magkaroon po ng pagbabago ang ating kaisipan. At pangatlo po, natin makikita po yung process of renewing the mind. Ang proseso ng pagbabago ng ating isipan. Yung una po, yung awareness of the mind. Aware tayo kung ano yung mga bagay na nadidinig natin, yung mga bagay na ginagawa natin. Maging aware po tayo. Baka ito ay mga bagay na hindi na sa Diyos. Kaya andun po, kailangan na awareness of the mind. Then pangalawa, yung empower our mind. So palakasin natin ang ating kaisipan through Word of God. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Patuloy tayo na mag-aral. Ito ang itanim natin sa mga isip natin, yung mga salita ng Diyos na magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng pag-asa. Di po ba? Basahin po natin ang Colossus 3:2. Sabi po dito, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Tama naman po, di ba? Mga bagay na
makalangit ang ating isipin, hindi yung mga bagay na nasa lupa. Kasi doon tayo pupunta. Doon, ang set ng mind natin ay nakatuon sa langit. Yung mga bagay na inihahanda ng Diyos sa atin. Yung buhay na walang hanggan. At yung relasyon natin na kasama ang Panginoon. At pang-apat po, makita natin yung purpose of transformation. Ano po yung layunin ng pagbabagong ito? Una po natin makikita ay to discern God's will. Hindi po ba? Sinabi doon na ito ay gagawin natin para sa kalooban ng Diyos. At pangalawa, to get closer relationship with God. Lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoon. Basahin po natin ang Santiago 4:8 o James 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. So, draw near to God. Tayo ay lumapit sa Panginoon, magbalik loob sa Panginoon, upang yung ating relasyon sa Diyos ay manumbalik po. Magkaroon ng reconciliation. Dati tayo kaaway, pero once na tayo po ay kumilala sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Jesus, magkakaroon po ng pagkakasundo, patatawarin tayo sa ating makasalanan, pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan. So, ito yung purpose ng transformation. Yung buhay natin nagkakaroon ng pagbabago. Na yung gusto natin gawin ay ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. At ito po yung ating tandaan, ang paglalakbay ng pagbabago ay hindi po madali. Ito ay isang aktibong labanan ang impluwensya ng mundo. Payagan natin po ang Diyos na baguhin ang ating isipan at hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay Kristiyano po ay hindi tungkol sa pag-exist sa mundo na dito lang tayo, kundi sa pagiging binago ng salita ng Diyos. So makita sa buhay po natin na tayo ay totoong Kristiyano, totoong binago ng Panginoon. So, at ito ang mga katangian po ng mga gustong sumunod sa ating Panginoong Jesus, gustong maging disciple. So, nakita yung Christ-likeness sa ating buhay. So, kapatid, hanggang dito lang ang ating pag-aaral. At samahan niyo po ako sa susunod. Ito po si Pastor Jeff. At God bless you, and to God be the glory.